Maranasan ng fleet ng bomber ng United States Air Force ang malaking pagbabago sa mga susunod na dekada dahil sa pagdating ng B-21 Raider. Layunin nitong palitan ang B-2 Spirit at B-1B Lancer bombers na ang bagong disenyo ay inspired ng B-2 at may kasamang stealth na pilosopya at bagong teknolohiya. Sa huli, magre-resulta ito sa kontrata para sa 100 unit na magpapabago sa buong bomber fleet. Ang Raider ay nananatiling lubos na classified at napakahirap makakuha ng anumang mahalagang impormasyon tungkol dito. Ngunit ayon sa mga umiiral na ulat, mapapanatili o baka mas mapabuti pa nito ang endurance ng BB-2. Tiyak na hihigitan nito ang BB-2 sa stealth at hindi rin ito kasing sensitibo sa kapaligiran. Di tulad ng Spirit, ang cost performance ng Raider ay di makakasira sa ekonomiya. Dagdag benepisyo ito pero kinailangan ng mga inhinyero ng Northrop Grumman na lubos baguhin ang BB-2. Ito ang lahat na alam natin tungkol sa B-21 Raider. Ang lagay ng bomber fleet ng US ngayon. Sa ngayon, may 136 na bombers ang Estados Unidos na nahahati sa tatlong uri. Ang Northrop B-2 Spirit, ang stealth bomber, ay may 19 na eroplano sa fleet. Ang disenyo ng Rockwell B-1B Lancer ay may 45 bombers, habang ang 72 ay B-52 Stratofortress ng Boeing, ang pinakamatagal ng aktibong bomber sa mundo na mukhang magtatagal pa kaysa sa atin. 40 taon na ngayon mula nang ipakilala ang Lancer sa serbisyo, halos 30 taon mula nang ipakilala ang B-2 Spirit at napakatagal na 71 taon na mula nang ang Stratofortress ay humahataw sa himpapawid. Hindi ito gaanong malaking problema gaya ng iniisip ng iba dahil ang combat aircraft, lalo na ang mga bombers, ay talagang matibay. May dahilan kung bakit nasa serbisyo pa rin ang Stratofortress at hindi ito dahil maganda ito. Tatalakayin pa natin ito sa isa pang video na ginagawa na namin na yon. Kung ikukumpara sa kotse, ang Spirit at ang Lancer ay parang mga 2003 Corolla na in-upgrade gamit ang makabagong teknolohiya hanggat kaya ng kanilang pangunahing balangkas. O hindi sila bago pero maasahan sila na papanahon at nagagawa nila ang trabaho. Ang Stratofortress ay may hahalin tulad sa isang lumang-lumang Toyota Land Cruiser, 80 na inalagaan at na-maintain ng sobrang maayos. Wala sa mga kotse na ito ang masama. Wala rin sa kanilang laos na. May dalawang bagay na tandaan sa pagbili ng gamit militar. Una, kumpara sa kasalukuyan o sa susunod na 1-2 taon ka nagpaplano, nahuhuli ka na sa teknolohiya. Lahat ng pinakamagagandang disenyo ng militar na tinuturing nating pamantayan hanggang ngayon, tulad ng B-2 Spirit o ng M1 Abrams na pangunahing tangke ng labanan, ay dinevelop gamit ang mga bagong teknolohiya na posibleng revolusyonaryo sa layuning gawing mas episyente ang mga teknolohiyang yon, paunlarin ang mga ito ng maramihan at manatiling isang hakbang sa unahan ng kalaban. Pagdating sa mga teknolohiyang na-develop noong panahon ng Cold War, na isang panahon ng mabilisang produksyon ng depensa, hindi naghihintay ang kanluran na makagawa ang silangan ng teknolohiya A para sagutin nila ng teknolohiya B. Sa halip, pareho nilang inaakala na gagawa ang kabilang panig ng teknolohiya B bilang tugon sa sarili nilang teknolohiya A, kaya gumawa sila ng teknolohiya C. Ang ganitong kompetisyon sa teknolohiya noong Cold War ay naging malas para sa F-22 at B-2 Spirit dahil ang bawat isa sa mga eroplanong ito ay dinisenyo para higitan ang kakayahan ng Soviet Union sa himpapawid. At bumagsak ang USSR bago pa man nakalipad ang alinman sa dalawang eroplanong yon. Gayunpaman, ang laban sa teknolohiya ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng arms race. Nililinaw ko lang, baka kasi akala mo ay literal na karera ito kung saan tumatakbo ang mga kalahok gamit ang kanilang mga braso imbes na mga paa. Pangalawa, sa pangmatagalang pagpaplano ng militar, mahalagang isipin ang maraming tanong gaya ng anong kakayahan ang gusto natin sa teknolohiya, magkano ang gastos sa pagdevelop nito, at gaano kalaking fleet ang kailangan, magkano ang gastos sa mass production, ano rin ang realistic lifespan ng teknolohiya at magkano ang kakailanganing budget para dito. Magkano ang magagastos sa tuloy-tuloy na upgrades at updates? Kailangan ba talaga natin lahat ng ito? Pag-isipan mo ang sitwasyong ito. Halimbawa, may dalawa kang 2003 Corolla at isang lumang Land Cruiser. Napunta ka sa sitwasyong alam mong baka sa loob ng 10 hanggang 15 taon ay kailangan mong sumali sa karerang tatawid sa buong bansa. Pinapayagan ng patakaran ng karera na magpalit ng sasakyan habang tumatakbo at dadaanan nito ang mga syudad, highway at pinakamalupit na daan, kaya tatagal ito ng matagal. Hindi ka pwedeng umatras o umiwas sa karerang ito. Ang karera ay isang hindi maiiwasang pangyayari na maaaring mangyari o hindi sa hinaharap mo. Posible ring mabuhay ka ng buong buhay mo nang hindi ka kailanman sumali sa karera. Pero kung mapasama ka sa karera at matalo, mamamatay ka sa sobrang saklap. Kaya mataas talaga ang panganib dito.
Sa ganung sitwasyon, aasa ka ba sa dalawa mong Corolla at sa Land Cruiser mo o papalitan mo sila ng bago? Isang bagay na kayang tularan at higitan pa ang kakayahan ng mga sasakyang yon pero mas matibay, mas madaling ayusin at mas marami. Siyempre, iyong ikalawang opsyon ang sagot ng Estados Unidos. Ang pangmatagalang plano nila ay palitan ang lahat ng tatlong bomber ng B-21 Raider at ng iba pang bomber na maaari pang likay ng bansa sa inaharap. Ang layunin ng B-21 ay mapanatili ang kakayahan ng Estados Unidos sa strategic bombing, kabilang na ang kakayahang nuklear at sa huli ay palitan ang buong kasalukuyang fleet ng mga bomber. Pahusayin ang mga teknolohiyang ipinakilala sa B-2 Spirit at gawing karaniwan ang mga ito. Pero pinakamahalaga, patatagin ang pananalapi ng buong procurement program. Noong 2009 nang tinatalakay ang Long Range Strike Bomber Program na nagbunsod sa B-21 Raider. Ayon kay Defense Secretary Robert Gates, mahalagang maiwasan ang mga pagkakamali sa B-2 at binanggit niyang matapos ang pananaliksik, pagdevelop at mga kinakailangan, ang eroplano sa kabila ng napakagaling itong kakayahan ay naging sobrang mahal. $2 bilyong bawat isa sa kaso ng B-2 kaya't wala pang ika-6 ng planong 100 at 32 ang aktwal na nagawa. Dapat nating iwasan ang sitwasyon kung saan ang pagkawala ng kahit isang eroplano dahil sa aksidente o sa labanan ay magreresulta sa pagkawala ng malaking bahagi ng fleet, isang pambansang trahedya na maihahalin tulad sa paglubog ng isang pangunahing barko. Ang sitwasyong ito ay napapataas ng gastos at napapalit ng ating estratehikong opsyon imbes na maghanap tayo ng sistema ng sandata na nagpapababa ng gastos at nagpapalawak ng opsyon. Wakas ng CP, kaya noong 2015 ang B-21 na pangalan ay formal na ibinigay sa eroplano at noong 2022 tinaya ng Air Force na ang mga nagbabayad ng buwis sa Amerika ay gagastos ng $203 bilyong sa loob ng 3 dekada para paunlarin, gawin at pinakamahalaga, patakbuhin ang isang fleet ng 100 Raider. Ang gastos sa pagdevelop pa lang ay umaabot na sa humigit kumulang $70 bilyong at ang presyo ng paggawa ng bawat eroplano ay nasa $700 milyong. Noong 1977 ang B-2 Spirit ay nagkakahalaga ng $740 milyong bawat isa, mahigit $1.3 bilyon ngayon. Ngunit mas mura pa rin ang kabuuang gastos sa pagdevelop at paggawa nito kumpara sa B-21 na umaabot sa $70 bilyong kapag inadjust sa inflation. Gayunpaman, hindi pa kasama rito ang panghabang buhay na gastos sa maintenance at hindi rin kabilang ang kilalang mataas na gastos kada oras ng operasyon ng paglipad ng B-2. Ang BB-21 ay malaking investment na tutulong magluwag sa pondo ng gobyerno at pagbutihin ang kakayahan ng Air Force sa pambobomba. At heto kung paano. Disenyo at kakayahan ng BB-21 Raider. Ngayon, kung hindi mo pa napapansin mula sa maraming larawan ng B-21 at B-2, may pinatita sa video sa puntong ito, magkahawig talaga ang dalawang disenyo. Pareho silang flying wing na disenyo, ibig sabihin walang fuselage o buntot, at pareho nilang ginagamit ang lambda wing design na isang disenyo na nakatuon sa stealth na nagpapababa ng radar cross-section ng eroplano. Stealth ang pangunahing katangian ng eroplanong ito na tatalakayin natin ng detalyado sa video, pero mamaya na natin ito pag-usapan. Mas maliit ang Raider kaysa B-2, may habang 54 na talampakan, 16 na metro, at lapad ng pakpak na halos 150 talampakan, 45.5 metro. Hindi pa inilalabas ang eksaktong sukat, kaya posibleng may kaunting diferensya sa impormasyong ito. Ang B-2 ay may lapad ng pakpak na 100 at 72 talampakan o 52.4 na metro at habang 69 na talampakan o 21 metro. At dahil mas malaki itong eroplano, mas madali itong matukoy. Bukod sa pagiging mas maliit, ito rin ay mas magaan kaysa sa B-2 na tumitimbang ng 100 at 58,000 libra o halos 72 metriko tonelada. Ang B-21 ay tinatayang may bigat na 32 tonelada o 70,000 libra lang. Ibig sabihin, hindi ito makapagdadala ng kasing daming armas gaya ng B-2 na kayang mag-take off ng may pinakamataas na bigat na 100 at 70 tonelada o 376,000 libra. Ang Raider ay pwedeng mag-take off lang ng 100 at 80,000 libra o higit 81.5 tonelada na mas mababa sa kalahati nyon. Hindi opisyal, kayang magdala ng B-21 ng 13 tonelada, 30,000 libra na payload. Ang B-2 naman ay minsan nang nagatid ng 27 tonelada, 60,000 libra na payload. Kaya maaring nagtataka ka aba, ito na ang hinaharap. Bakit bumaba ang kapasidad? Ang layunin kasi ng B-21 ay hindi naman talaga tapatan ang kakayahan ng B-2 pagdating sa armas. Ang B-2 ay dinisenyo para sa mabibigat na saturation strikes. Kaya nito, halimbawa, magdala ng 30,000 libra na malalaking guided bomb. Hindi kaya ng Raider gawin yon, pero mas madali itong panatiling operational kaysa B-2.
Ang B-2 ay nangangailangan ng humigit kumulang 60 oras ng maintenance para sa bawat isang oras ng paglipad sa karaniwan. Ibig sabihin pagbalik ng mga piloto mula sa misyon, malamang hindi agad magagamit ang eroplano sa mga susunod na linggo o buwan. Ang radar-absorbing coating ng Spirit na pinagsama sa iba pang stealth tech ay nagpapababa ng radar cross-section nito na parang maliit na ibon kahit malaki ito pero kailangan ng maingat na pag-aalaga. Halimbawa, ang B-2 ay kailangang itago sa mga hangar na may air conditioning at kontroladong klima at ilan lang ang ganong mga hangar hindi lang sa Estados Unidos kundi sa buong planeta. Dahil sa mga kinakailangang ito at sa sobrang mahal ng pagpapatakbo at pagmamantay, hindi gaanong nailalabas ang B-2 kumpara sa kung gaano ito dapat gamitin. Ito ang dahilan kaya kailangang lumipad ang B-2 mula Missouri papuntang Afghanistan at pabalik para sa bombing mission noong unang yugto ng digmaan. Hindi kayang panatilihing ligtas at walang pinsala ang Spirit sa mga mas malapit na airbase. Isa ito, sa totoo lang, sa pinakamahahabang bombing mission na nagawa. Dagdag kaalaman na rin. Ang B-21 ay maaring gamitin sa halos anumang overseas base tulad ng Lancer at Stratofortress. Hindi eksaktong alam ang mga detalye pero ayon sa Military Watch magazine, mas hindi nakadepende sa kapaligiran ang stealth capabilities ng B-21 kumpara sa B-2 at hindi rin ito kasing sensitibo. Pangalawa, hindi mo na kailangan ng bomber na may malaking kapasidad kung kaya mo namang magpalipad ng 12 bomber sa isang koordinadong pag-atake. 21 lang ang nagawang B-2 bomber. Isa bumagsak noong 2000, 8 isa magre-retiro na, kaya 19 na lang ang ginagamit ng Estados Unidos sa oras ng pagre-record. Dahil sa mahal na operasyon, maintenance at mataas na storage requirements, hindi naging option ang magpalipad ng 12 bomber sa iisang target. Sa kabutihang palad, hindi ito kailanman naging kailangan, pero kahit na naging kailangan pa, mahirap isipin na mangyayari ito. Ang kwento naman sa Raider ay kabaliktaran. Mas maliit ang payload nito, pero hindi bababa sa 100 ang gagawin, pwedeng doble pa. Mas mura itong patakbuhin, laging available, mas magaling sa stealth, kaya posible magpalipad ng higit sa isa ng sabay. Ayon sa pinakabagong datos na available, ang B-21 Raider ay magkakaroon din ng mas magandang range kumpara sa B-2. Ang B-2 ay may range na 6,900 milya o 11,000 kilometer, habang ang B-21 ay tinatayang may hindi bababa sa 6,000 at 500 milya o mga 12,000 kilometro. Mahalaga ang salitang tinatayang dahil limang proyektong ito at wala tayong budget para magpadala ng espiya sa Department of Defense. Ayaw rin naming makulong habang buhay. Hindi kasing halaga ng range ang kadalian sa maintenance at operasyon kasi pareho namang kayang mag-refuel sa ere ang BB-2 at BB-21 at kilala ang BB-2 sa mahahabang biyahe. Kaya nitong lumipad ng 12,000 milya o 19,000 kilometro sa isang refuel lang. Bukod sa Missouri, Afghanistan, Missouri, noong 2017 isang pares ng B-2 ang bumomba sa ISIS training camp sa Libya. Bawat bomber ay nasa ere ng 33 oras at ilang ulit na nag-refuel para magawa ang misyon. Walang dahilan para isipin na mas mahina ang endurance ng BB-21. Sa totoo lang, mas maganda pa dahil sa fuel efficiency nito. Pinapagana ito ng 4 na General Electric F100 at 11 turbofans na may 308 kilonewtons ng thrust na nagbibigay ng thrust-to-weight ratio na 0.442 kapag walang laman at 0.185 kapag maximum take-off weight. Ang B-21 na mas magaan ulit ay pinapagana ng 2 Pratt & Whitney PW1000 turbofans na may kabuuang 240 kilonewtons ng thrust. Alam mo na siguro ang patutunguhan namin dito. Mas epesyente ang power plant ng B-21 kaysa sa iba. Ang thrust-to-weight ratio nito kapag walang laman ay nasa 0.77 at mga 0.3 naman kapag maximum take-off weight. Dahil dito, mas sulit ang bawat piso mo o mas malayo ang mararating ng kerosene gamit ang B-21. Isa pa, pangunahing katangian ng B-21 ang stealth. Masuwerte ang B-2 dahil nang ipakilala ito, hindi pa prioridad ang stealth. Bagamat sinisikap ng disenyo ng mga eroplano na mabawasan ang kanilang mga signature, ang B-2 ang kauna-unahang bomber na ginawang pangunahing prioridad ang stealth kaysa sa lahat ng iba pa. Mas maigpit na ang kompetisyon para sa B-21 ngayon dahil may sariling stealth technology na ang China at Rusya. Nasa huling yugto na ng pagdevelop ng China ng HAT-21 unmanned stealth bomber na kayang mag-intercontinental flight. Kakayahang wala pa dati dahil HAT-6 lang ang strategic bomber nila hanggang ngayon. Kasabay nito, dinedevelop ng Rusya ang Tupolev PAK-2, isang strategic stealth bomber na mas tumatagal kaysa B-2. Inaasahang magsisimula ang produksyon nito sa 2027 habang nagde-develop din ang makapangyarihang bansa sa Eurasia ng malaking fleet ng Tu-160 M2 bombers.
Pinahusay ng mga ininyero ng Northrop ang mga katangiang stealth ng B-2 at lalo pa itong pinahusay sa B-21. Kung titingnan natin ang parehong disenyo ng magkatabi, mapapansin natin na ang mga engine inlet, yung mga umbok sa magkabilang gilid ng cockpit ay mas makinis sa B-21. Pagdating sa stealth, mas streamline ang katawan ng isang eroplano, mas mababa ang posibilidad na ito'y matukoy, at sa pamamagitan ng pagsasama ng mga makina at mga inlet nito sa katawan, mas bumaba ng husto ang radar cross-section ng B-21. Ang trailing edge ng B-21 na siyang likurang gilid sa likod ng eroplano para sa mga hindi nakakaalam ay pinasimple rin sa pamamagitan ng pagtanggal ng sobrang mga ngipin o serrations. Lahat ng ito ay para mabawasan ang posibilidad na matukoy ng radar. Malaking pagbabago rin ang materyales na sumisipsip ng radar na ginamit. Ang B-2 ay karamihang gawa sa carbon graphite composite na sumisipsip ng maraming enerhiya mula sa radar habang nananatiling matibay ngunit magaan. Bukod dito, regular na nilalagyan ng radar absorbing coating ang B-2 para manatiling tago. Gayunpaman, kailangan ito ng tiyak na kondisyon ng pag-iimbak na natalakay na natin kanina. Dapat mas madaling i-maintain at mas mahusay ang radar absorbing materials ng B-21 kaysa sa BB-2. Ngayon, sa lahat ng classified na impormasyon tungkol sa B-21 radar, ito ang pinakalihim na bahagi nito. Gayunpaman, makatuwirang isipin ng disenyo ay kombinasyon ng mga stealth technologies ng B-2 na pinahusay at in-update sa paglipas ng panahon, pati na rin ng mga stealth technologies ng F-35. Mahalaga ang F-35 dahil tulad ng radar, hinubog ito ng mga aral mula sa hinalinhan nito, ang F-22 Raptor. Mas kaunti ang maintenance ng mga materyales ng F-35 kaysa F-22 at disenyo nitong fighter ay para makalusot sa high-frequency radar nang hindi natutuklasan, hindi sa low-frequency radar. Ang dahilan kung bakit mas kaunting maintenance ang kailangan ng F-35 ay dahil ang radar absorbent material nito ay bahagyang inilalapat mismo sa balat ng eroplano sa pamamagitan ng init. Sa madaling salita, hindi ito parang spray-on tan. Dahil dito, kaya ng F-35 mag-operate sa aircraft carrier kahit mahalumigmig at malat ng paligid habang nananatiling stealth. Gaya ng ipinapakita sa ulat na ito, may epekto sa balat ng eroplano ang pag-iiwan nito sa labas. Ngunit nananatili pa ring maliit ang radar cross-section ng F-35 kasing liit ng golf ball. Ang balat ng B-21 ay may mga katangiang hindi nagawa noon sa B-2 dahil kulang pa ang teknolohiya noon. Ang airframe nito ay karamihang gawa sa advanced carbon fiber polymer composites na may radar absorbent materials na hinalo sa resin at direktang isinama sa balat ng eroplano. Ang bake-in RAM ay di gaanong apektado ng kapaligiran, kaya pwedeng iparada ang B-21 sa labas kahit umuulan nang hindi bumababa ang performance. Ang paligid ng tambutso ng makina ay gawa sa ibang materyales para mababa ang thermal signature nito. Malamang na ceramic composite ang ginamit para sa bahaging ito dahil ang bahagi ng airframe na ito ay nalalantad sa temperaturang 1,800 degrees Fahrenheit o halos 1,000 degrees Celsius at ang ceramics ay mataas ang resistensya sa init. Kapag tinamaan ng radar wave, sinisipsip ng airframe ang enerhiya, ginagawang init at pinakakawalan. Nangyayari ito sa molecular na antas. Ang shell ng B-21 na gawa sa carbon at ceramics ay nag-oscillate at lumilika ng internal friction kapag tinatamaan ng radar na nagko-convert ng electromagnetic radiation sa init. Dahil sa hugis at mas maliit na sukat, mas stealthy sa radar kaysa BB-2 nang hindi kailangan ng napakamahal at espesipikong kondisyon ng pag-iimbak. Napakaliit ng radar cross-section ng BB-2 para sa laki nito, mga 0.1 square meters o 1.1 square feet lang. Ang cross-section ng B-21 ay tinatayang mas mababa pa, mga 0.01 square meters na katumbas ng 1/10 ng 1 square foot. Ang katotohanan yan na parang gawa-gawa lang kapag unang narinig ay nagsasabi ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kung paano pinahusay ng B-21 ang mga umiiral na teknolohiya ng stealth. Mas maganda ang B-21 kaysa sa nauna dahil sa open architecture nito kaya mabilis mag-update ng software para sa armas, sensors at iba pang sistema. Ang mga sistema ng B-2 ay kailangan ng espesyal na team at matagal na downtime tuwing upgrade. Samantalang ang B-21 ay dinisenyo para mabawasan ito. Ang disenyo ng BB-2 ang dahilan kung bakit mahal ang bawat upgrade kumpara sa BB-2 sa pagdaan ng panahon, mas madali itong lagyan ng bagong sensors at armas kaya mas malaki ang potensyal ng BB-2 para sa mga pagpapabuti. Matagal bago maluma ang plataporma gaya ng BB-2 at hindi rin ito masyadong mahal para sa benepisyo nito. 2 bilyong dolyar kada eroplano. Pagdating sa mission profile ng Raider, mananatili itong pangunahing bomber aircraft pero hindi lang yon ang magiging tungkulin nito.
Mahalagang may kakayahan itong maglunsad ng nuclear cruise missile at itatalaga para magdala ng AGM-181 long-range standoff nuke na may abot na lampas 1,500 milya o 2,500 kilometro na dinedevelop ng Raytheon. Dalawa pang nuclear option ang M60, isa Mod 12 glide bomb at Mod 3 bunker buster. Para sa mga non-nuclear option, ang Raider ay may extended range at anti-ship variant ng AGM 171, 58 air-to-surface standoff missile at JDAM family ng mga bomba. Ang Raider ay naiba sa mga naunang eroplano dahil sinusubukan nitong baguhin ang papel ng bomber gamit ang ISR at electronic warfare. Hindi man ito ang pangunahing mga tungkulin ng Raider, pero napaka-advanced na mga sensor suite at electronic warfare suite nito na pag-usapan na isang piloto lang ang magpapalipad nito, habang ang kasama ay weapon system officer at hindi piloto. Magbabago ang papel ng Raider mula pambobomba patungong ISR, intelligence, surveillance, reconnaissance, electronic warfare at maaari ring gawing commander aircraft para sa collaborative combat aircraft. Itinigil ang ideya ng isang piloto lang pero nanatili ang planong palawakin ang tungkulin ng B-21. Malamang gagamitin din ito bilang ISR at EW aircraft bukod sa pagiging bomber. Habang tinatalakay ang lower wingman option kasama ang Raider, sinabi ni General Stephen L. Davis ng US Armed Forces Global Strike Command na ginagawa ng Air Force ang mga ito para isama sa F-47 lalo na sa mga fighter aircraft. Yon ang unang hakbang. Posible talagang maging bahagi sila ng pamilyang iyon ng mga sistema sa hinaharap. Tapos ang sipe, gayunpaman, kahit papayagan ng Raider architecture ang CCA sa hinaharap, itinuro niyang wala pa rin kasing lawak na flight envelope ang mga unmanned platform gaya ng mayroon ang B-21. Mabilis mauubos ang saklaw nila, kaya sa panahong yon, ang tanging paraan para magamit ang CCA sa B-21 ay ilunsad mula sa forward base. Kaugnay ng paksang ito, may mga usap-usapan din na ang B-21 Raider ay maaari maging isang unmanned bomber o kahit papaano ay isang remotely piloted na sasakyang panghipapawid. Ang 20 bomber ng China ay pinaniniwala ang unmanned stealth bomber at kasalukuyang sinusuri ng Air Force ang kakayahang gawing walang tripulante ang Raider. Nang tanungin tungkol dito, kinumpirma ni General Davis na ito ay isang kakayahan ng sasakyang panghipapawid na tinitingnan ng Air Force para sa hinaharap. Sa lahat ng nabanggit, malinaw na B-21 Raider ang pangmatagalang focus ng plano ng Air Force para sa modernisasyon ng mga bomber. Mabilis nitong ireretiro ang Spirit at Lancer para palitan ng mas bagong modelo na gumagamit pa rin ng parehong prinsipyo pero mas moderno at pinong teknolohiya. Hindi layunin ng video na ito na simulan ang paglibing sa B-2 sa internet. Sa kabaliktaran, ang B-2 ay isa sa pinakadakilang disenyo ng eroplano kailanman. Kahit medyo mahal, binago nito ang pananaw sa mga bomber at ginawa nitong ganap na pangunahing kailangan ang stealth sa larangang iyon. Ito ang nagbigay daan para makalipad ang B-21 o mas tama, ito ang nagpalipad para maabot ng B-21 ang taas. Medyo cheesy ang metapora na yon. Isang pambabastos at hindi rin totoo kung tatawagin pang laos ang B-2. Maraming bansa ang handang gawin ang lahat para lang makuha ang ganitong bomber dahil mas mataas pa rin ang kakayahan ng Spirit kaysa sa karamihan ng modernong bomber. Gayunpaman, ang pagiging pioneer ng B-2 ang dahilan kung bakit ang B-21 ay isang upgrade. Ang B-2 program ay naging test case ng stealth bomber serye ng prototype kung saan ang B-21 ang naging standard at mas pinahusay na modelo na inayos ang mga problema at isinama ang mga natutunang aral sa halos 3 dekada. Napagtanto ng iba na walang saysay ang pag-maximize ng payload kung palagi nasa hangar lang ang bomber. Ang pagkakaroon nito ay iba sa pagiging handa gamitin at ang pagiging handa gamitin ay hindi rin ganoon kapaki-pakinabang. Kung ang gasto sa paglipad ay sobrang taas na pati si Jeff Bezos ay mapapaiyak kung sakaling may natitira pa siyang pagkatao para umiyak. Tahimik ka. Ito ang buong punto ng B-21 Raider ang gawin ng susunod na hakbang. Pagandahin ang hilaw na hiyas at ipakalat ito ng maramihan at hindi lang nito papalitan ang B-2. Ang Raider kumpara sa Lancer at sa Stratofortress. Kapag isinama natin sa usapan ang kapasidad ng kargamento at abot ng B-1B Lancer, masasabi natin hindi pa ito dapat i-retire sa ngayon. Kaya ng Lancer magdala ng higit 34 na tonelada ng panloob na armas, pinakamalaking internal weapons load sa kasalukuyang eroplano ng USAF, mas malaki pa kaysa B-2. Kaya nitong umabot ng Mach 1.25 na mas mabilis kumpara sa B-2 at B-21 na hindi man lang umaabot ng Mach 1. Ang saklaw nito, kahit hindi eksaktong katulad ng 6,000 milya ng B-2 at B-21, ay napakaganda pa rin sa mahigit 5,700 milya o 7,400 kilometro.
Ang Lancer ay hindi talaga stealthy. Ginawa ito para sa low altitude penetration sakaling uminit ang Cold War na hindi naman nangyari. Alam mo yan, hindi prioridad ang stealth sa Lancer at kung i-deploy ito sa rehiyong Indo-Pacific kung saan nakikita ng USF na ide-deploy sa inaharap ang Raider, hindi nito kayang pasukin ang multi-layered air defenses ng China. Walang silbi ang bilis at payload ng Lancer kung agad din itong mababagsak bago makalapit sa target. Mas mainam ang B-21 dahil sa survivability nito sa makabagong kapaligiran. Nakakagulat at nakakatuwa, ang tanging bomber na mananatili sa listahan pagdating ng B-21 ay ang pinakamatandang Stratofortress. Ang Stratofortress lang ang mananatiling eroplano sa Bomber Force kasama ng B-21 ayon sa plano ng Air Force. Kailangang i-modernize ang B-52 para maging handa sa mga bagong banta. Ngunit kahit halos isang siglo ng edad ng mga bomber, mahusay pa rin silang katuwang ng mga Raider. Pinapapalitan ang mga makina ng Stratofortresses, dinadagdagan ng bagong radar at minomodernisa ang navigation at comms equipment kaya't magiging 30% mas episyente sa gasolina at mawawala ang mga issue sa pagiging maaasahan. Layunin ng Air Force na gamitin ang mga ito hanggang dekada 2050 kaya't mananatili ang Stratofortress bilang pinakamahabang nagserbisyong bomber ngunit magkaiba ang magiging papel nito sa mga Raider. Ang B-52 ay may saklaw na 10,000 at 100 milya o 16,000 at 300 kilometro may kakayahang magdala ng 30 tonelada o 70,000 libra na kargamento at kasalukuyang nagdadala ng AGM-181 a long-range standoff missile ang parehong nuclear missile na dadalhin din ng Raider. Gayunpaman, hindi makakapasok ang B-52 sa depensa ng kalaban sa himpapawid lalo na laban sa mga kaagaw ng Estados Unidos tulad ng China o Rusya. Mahalaga ang B-21 stealth sa ganitong misyon, habang ang B-52 ay napipilitang magpakawala ng kargamento mula sa labas ng saklaw ng banta dahil wala itong stealth. Kailangan mo nang makuha ng Air Force ang mga Raider bago ma-retire ang Spirit at Lancer. Bagaman hindi pa opisyal, naunawaan na gagawa ang Northrop Grumman ng 8 Raider taon-taon at ang order na 100 ay pwedeng madoble sa hinaharap. Hindi lahat ng Raider ay tiyak na mapupunta sa Air Force dahil mataas ang interes ng Australia dito. Maaring pahintulutan ng US ang pagbili ng bomber na magbibigay sa Australia ng dedikadong bomber sa unang pagkakataon mula noong 2010 nang iretiro ang F-111. Ang 100 Raider fleet ay mahigit 5 beses na mas malaki kaysa sa 19 na B-2 fleet na papalitan nito. Kung umabot sa 145 ang bilang na iyon na posibleng mangyari ayon kay Pete Hegseth, ang fleet ng Raider ay, sa paglipas ng panahon, lalaki ng 7 beses kumpara sa fleet ng B-2. Ang malaking fleet ng bomber ay nagbibigay ng kaluwagan kung may mawala sa labanan. Pinapaputi nito ang kahandaang operasyonal dahil mas madaling asikasuhin ang maintenance ng bawat eroplano at nagbibigay daan sa Air Force na mag-deploy ng mas maraming eroplano ng sabay-sabay at mas malapit sa front lines kaysa dati sa B-2 Spirit. Bukod pa rito, ang pagbabago sa mga stealth technologies na ipinakilala sa B-2 ay ginagawang mas madali ang pagpapanatili at pagpapanatiling handa ng Raider. Habang binabawasan ang kargamento, gumaganda ang usability at bumababa ang gasto sa paglipad at maintenance ng bawat eroplano na siyang pangunahing problema sa B-2. Ang open architecture ng Raider ay magpapahintulot ng pangmatagalang mga update at upgrade na magpapahaba ng husto sa pagiging kapaki-pakinabang nito. Ang posibilidad na maging walang piloto o kontrolado mula sa malayo ay naglalagay dito sa magandang posisyon, lalo na sa mga darating na dekada kung kailan mas magiging karaniwan ang mga otonomo o bahagyang otonomong misyon ng pambobomba. Narito na ngayon ang pinakaunang ika-6 na henerasyon ng sasakyang panghimpapawid at malapit na nitong tapusin ang kwento ng B-2 at magsimula ng panibagong kabanata sa pamamagitan ng pagpapabuti sa lahat ng posibleng paraan ng mga teknolohiyang ipinakilala ng nauna rito. Maraming salamat sa panonood.